Happy Friday, everyone! I'm Almay. Reminisce ko lang kasi nanonood ako ng mga videos, pictures. Na-realize ko talaga na when it comes to pictures, ang laki talaga ng views ko. Tapos, yun naman sa may yung mga TikTok clips, yung mga kumbaga yung mga patama talaga konti lang, kumbaga marami talagang inggitin or nakaka-relate kayo. Some of you, meron namang hindi. Yung mga patama na yung mga pag-uugali nating mga Pilipino. Ako naman, na some of you are naiinggit. Hindi lang kayo naiinggit. Ako rin naiinggit din ako. Mainggitin lang ako. Pero ako kasi, ang pag-inggit ko, minomotivate ko. Nung araw, talaga, pagdating ko dito sa Amerika, sabihin ko sa inyo, ako inggit-inggit talaga sa mga taong may sasakyan, taong may bahay, yung mga nakaka-travel. Yun talaga ang aking naiinggit ako na someday, sana magawa ko. Ganun talaga. Especially nung kami na mag-asawa, nakatingin-tingin lang kami sa mga taong bagong sasakyan. Kasi ako naman talaga, totoo lang, hindi kami talaga nung araw maluho sa, binibigay na luho ang isang bagay. Talagang paghirapan mo, of course, para makabili. So, tingin-tingin kami palagi. Mostly, mga sasakyan namin, yung mga second hand, yung sa mga daanan. Yung mga following month, pagkatapos mabili, yung dami palang problema ng sasakyan na repair ka ng repair. So, mabuti naman at nakatrabaho ako. Kaya nabibili na namin kung anong gusto ko. Gusto naming dalawa ng asawa ko at mabili namin kung ano ang lahat ng kita namin hindi mapunta sa wala lang. Ganun talaga ang mindset namin dalawang mag-asawa. Kaya nagja-jive kami na, di ba? Magto-24 years na kami. Okay? Next year. Talagang nagja-jive talaga kami na ang all income talaga may kahinatnan. Di ba? Sa mag-asawa, ganun. Kaya, dapat hindi kayo mainggit. Ang inggit kasi, minsan yan nagsisimula ng pagkawasak ng pamilya. Kasi ibang motivasyon mo Gusto mo mag-compete. Walang kompetisyon kasi hindi naman lahat-lahat pare-pareho ang buhay. Hindi lahat-lahat pareho ang mga dreams at hinahangad natin at estado. Hindi pare-pareho. Siguro mas mayaman pa kayo sa akin. Kasi hindi naman talaga ako mayaman. Feeling nyo lang. Dahil kung maluho akong tao, hindi ako kontento sa ganito lang. Kung mayaman ako, nilalagay ko lang sa tama, ang buhay namin and makontento kung anong meron ako. Hindi na kami naghahangad more than that. Kasi, sa totoo lang, sa edad ko na 53, hindi na ako naghahangad na kung ano. Kasi tapos na ako doon sa mga dreams na yun. Yung mga naghahabol.
maghahabol ka. Kasi hindi naman lahat dito libre. Uutangin mo yan. Walang tao dito na pwede na magbili ng cash. Kaya uutangin mo. Kaya kung bilangin mo sa daliri mo ang number of years, kapos ka na sa panahon. Buti kung buhay ka pa. Yun na talaga. So, lahat ng talaga ng sinti mo na dumadaan sa aming mag-asawa, talaga pinaghandaan namin yan. At hindi namin, kumbaga, talagang kailangan may hinatnan, pag may pera. Ganon. Hindi yung gastos ka na bahala bukas, sabi mo sa isip mo, it's okay, babawiin ko naman yan sa sunod. Paano kung di mo na mabawi? Paano kung kasama ang palad, knock on wood, may nangyari sa'yo, hindi mo na mabawi? Hindi ganun ang buhay. Okay? Dahil nakita mo iba doon, lumilipad sa Disneyland, lumilipad sa kung saan-saan, gawin mo rin. Isipin mo kung ano mangyari sa'yo. Kung if you are panic, talagang spender ka. Hindi mo na nilagay sa tama ang buhay mo. Hindi ganun. Hindi ganun ang buhay. Kasi pag ganyan, hindi long lasting ang inyong pagsasama, especially when it comes to your finances. Talagang i-guard yung dalawa. Yan lang talaga ang nakikita ninyo, na feeling ninyo, I got what I need, what I want. Ilang puyat at pagod bago bilhin yan. Hindi nyo alam. At saka pinaplanuhan ang lahat ng bagay. Talagang sinasabi ko talaga sa asawa ko, align with the numbers. Why not poknat? Pag sinabi kong hindi talaga yan. Ganon kami mag-asawa. Kaya, nag-swak kaming dalawa when it comes to our finances. Kaya, iwasan na natin ang inggit. Gawin nating motivation. Kaya nakikita ko talaga na marami talaga ang inggit. Ay, nako, di ba sabi sa atin, pag inggit, pikit. Kaya minsan ganun, pumipikit na lang ako kasi hindi ko yan ma-achieve. At happy ako kung saan ako. Yun lang ang importante sa buhay. Sa edad nating 50s, kalahati ng buhay natin. So, make sure prepared na tayo sa no matter what happened to us. Especially with our family. Isipin yung hindi pabongga, whatever. Kasi kung maluho akong tao, hindi ako maganito. Kasi binabagay ko lang ang mga kung anong meron kami. Ganon. At makontento. At hindi mag-inggit sa pinaghirapan ng iba. Yun lang. Kaya isipin palagi, ang pinakamasaya sa buhay ng isang tao na makamit niya ang makontento kung ano lang ang kaya niya. Yun lang, and God bless you all.